Mukhang hindi na daw talaga makakapwesto, mukhang hindi na maipoproklama etong Duterte Youth dahil nga sa kinaharap nitong kaso ng disqualification. Siyempre magngangal-ngal yung representante ng party list na yan. Hindi natin alam. Kung sino man sa inyo ang naniniwala na ang Duterte Youth ay dapat nasa Kongreso, nako, may problema kayo. Hindi nyo alam ang katotohanan. So yon, kumpara sa kabataan party list na makabuluhan ang mga ipinapasa at isinusulong na batas sa Kongreso, ito namang Duterte youth na ito ay walang ginawa, walang nagawa, kundi nang gago, ng balahura. 'Di ba? Red tagging nga daw ang madalas ay gawin na itong mga to. O ayan, ano nga bang bago? Classic example yan, na ang mga nasa paligid ni Duterte, basta tikit sa mga Duterte, ay wala naman talagang nagagawa para sa ating bansa, puro lamang kabulastugan at kahihiyan. Eto, ilan nga daw na panukala ang naipasa? Isa lang ata, kumpara sa more than 100 ng kabataan party list. At eto naman, ang tanging track record daw ng Duterte Youth ay ang ipahamak ang mga kabataan. Yan. Dahil sa panre-red tag na itong mga ito. Akala mo talaga ang gagaling, ano? Lalo na po yung mag-asawa na Cardema. Akala mo talaga may mga dunong di ba? Nako, ay kung hindi kayo dikit sa mga Duterte ay talagang walang mangyayari sa inyo. Dahil unang-una, wala naman talaga kayong kaalaman. Wala kayong totoong hindi kayo totoong nagre-represent ng mga kabataan. For a party list that claims to represent the youth sector, their tactics seem old. Hindi na dapat pamarisan ang Duterte Youth at lalong di na sila dapat makatakbo pa. Hindi daw dapat kayong pamarisan na ang ibig sabihin, wala kayong kwenta. Ang totoo niyan, wala na nga kayong kwenta, pahamak pa kayo. Sakit ng lipunan ang mga katulad ng netong grupo daw na ito, ang Duterte Youth.